Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 6, Tatlong Clan Congress. Ano, gusto mo nang umalis? Sa Xing Tavern sa likurang bahagi ng bundok, bahagyang ibinunyag ni Zhang Lao ang nakakagulat na itsura ng marinig ang desisyon ni Xingju, at sinabing nakakagulat. Oo, dahil aalis na ako papuntang Yunzhong City, dapat akong bumalik sa pagsasanay. Sabi ni Xingju sa pamamagitan ng pagtingin sa malayong kalangitan na babalutin ng kadiliman. Bueno, sa iyong kasalukuyang lakas, dapat kang magsagawa ng paunang pagsasanay, ngunit sa kasalukuyang kontinente ng Chanwu mayroong nagsasabi na, kung ikaw ay malayo sa iyong tahanan, maaari mong dagdagan ang iyong katigasan ng ulo hanggat maaari. Nakangiting sabi ni Zhang Lao pagkaraang tumahimik ng ilang sandali. Pagkatapos bumalik sa likurang bahagi ng bundok, sinabi ni Xingju kay Zhang Lao ang tungkol sa kanyang kasalukuyang lakas, ngunit hindi niya kailanman binanggit ang bagay tungkol sa misteryosong matanda, pagkatapos ng lahat tungkol sa bagay na iyon, alam ng ilang tao ang tungkol dito. Sa pag-alam na nagtagumpay na si Xingju na maging isang senior martial artist, natural na tuwang-tuwa si Zhang Lao, higit sa lahat puno ng kulay ng pride ang kanyang lumang mukha. Pagkatapos ng lahat, pinanood ni Zhang Lao si Xingju na lumaki, ang tingin niya sa kanya bilang kanyang biological na apo. Dahil dito, nang itapon si Xingju para sa Xing Clan, nagboluntaryo siyang sumama kay Xingju bilang kanyang guro. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil labis siyang nag-aalala kay Xingju. Ngayong nakikita ang kasalukuyang tagumpay ni Xingju, tulad ng isang lolo, natural siyang masaya. Oo, makakasigurado ka na ngayon. Tumalikod si Xingju para bigyan si Zhang Lao ng nakakapangdila. Tumilitaw ang isang tiwala sa sarili na mukha. Ang iyong anak, walang magawang ipinilig ni Zhang ang kanyang ulo at nakangiting sinabi kay Xingju, na nakatingin sa lupa. Zhang Lao, sa napakaraming taon na inalagaan mo ako, hayaan mo akong maglingkod sa ilalim mo ngayon. Si Xingju habang sinasabi ay lumapit kay Zhang Lao, ipinatong ang kanyang dalawang kamay sa balikat ni Zhang Lao at sinimulang bigyan siya ng dobleng masahe. Dahil itinuring ni Zhang Lao si Xingju bilang kanyang sariling apo, natural na itinuring din ni Xingju si Zhang Lao bilang kanyang lolo. Habang pinagmamasdan ni Zhang Lao si Xingju na naghahanda para bumalik, tila nag-aalala ang kasalukuyang matanda. Hanggang sa, heteng gabi, parehong nag-usap sina Xingju at Zhang Lao na mahabang panahon bago sila bumalik sa pagtulog. Malapit nang umalis. Tinitingnan ni Xingju ang silangan na malabo na maliwanag na kalangitan, habang sinasabi sa mahinang boses. Agad na lumingon si Xingju patungo sa mahimbing na natutulog na si Zhang Lao, yumuko, pagkatapos ay tahimik na umalis. Bata, kailangan mong magpalakas. Habang nagsimulang maglakad si Xingju, si Zhang Lao na natutulog, ay pumunta sa bintana, habang nakatingin sa likuran ni Xingju ay nagsalita sa mahinang boses, ngunit sa ang matandang mukha niya doon ay isang masayang ngiti. Ang Yunzhong City ay isang pang-imperial medium na lungsod, ngunit ito ay kinokontrol ng tatlong aristokratikong martial arts clans. Upang makuha ang kompletong kontrol sa lungsod, ang tatlong maharlikang martial arts clan na ito ay nag-oorganisa ng tatlong clan congress kada 3 taon. Ang mga bagong dugo sa angkan ay maglalaban-laban sa isa't isa, ang miyembro kung saan ang angkan ay nanalo ay mananalo din ng kontrol sa lungsod sa susunod na 3 taon. Ang kongresong ito ay natural ding naging pinakamahalagang granding pagpupulong sa Yunzhong City. Tinawag ito ng mga madla bilang Free Clan Congresses. Ngayon ay sinasabing tatlong Clan Child Congress. Sa sandaling ito sa lungsod maraming malalaking tao ang nagtitipon, maraming matataas na opisyal ng mga aristokratikong angkan mula sa malapit na lungsod ang nagtipon sa lugar na tinatawag na Martial Art Palace. Ito ay isang arena na nakalagay sa gitnang lungsod kung saan gaganapin ang tatlong Clan Congress. Sa daan patungo sa pasukan ng palasyo, mayroong 10 gwardya na nakatayo, ang kanilang lakas ay nasa paligid ng senior level na mandirigma. Ang mga opisyal na aristokratikong miyembro na inimbitahan ay nagpapakita ng gintong card sa kanila. Sa sandaling masulyapan nila ang card ay pinayagan nila ang mga miyembro na pumasok sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Sa maraming tao na tumanggap ng imbitasyon, ang isang kabataan ay talagang dahilan upang bigyan siya ng pansin ng ibang miyembro. Ang lalaki ay napakaordinaryo, hindi gaanong matanda, walang katulad sa malakas na lakas ng ibang tao. Gayunpaman maingat na ilabas ang imbitasyon na dinala niya, mukhang walang mali dito, ito ay nagpapahiya sa mga lalaki. Kamusta? Ito ay sa itaas ng Diyos. Bakit ka nakatingin ng buong pag-iingat? Sabi ng mga kabataan habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga lalaki na ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na pumasok sa loob. Ang kabataang ito ay si Xingju. Tinawagan mo ba ang Xing? Tanong ng mga gwardya kay Xingju. Kalokohan, tumawag ka ba? Itinoon ni Xingju ang kanyang mata sa mga gwardya. Kung gayon, pumasok ka, walang magawa ang huling gwardya na pumasok si Xingju dahil sa mahabang daloy ng mga tao. Hindi rin pinansin ni Xingju ang mapagmataas na mga guard at diretsong pumasok sa Martial Art Palace. Ang pangarap niya minsan na magkaroon ng sariling stage show. Ngunit ang pangarap na magkatotoo ay isa pang magandang pakiramdam, dumating sa kanyang puso. Ang upuan sa auditorium ay napakakomportable, sa bawat upuan ay may inilalagay na mesa sa harapan, sa itaas ng mesa ay nakalagay ang iba't ibang prutas at dessert na nakakasilaw. Si Xingju ay naghanap ng isa, bahagyang pagkatapos umupo, madaling kumuha ng prutas. At nagsimulang kainin ito. Ikaw. Paano ka papayagan ng angkan ng Xing? Hindi nila akalain na pinahihintulutan nila itong alipin na ito na walang kwalifikasyon para makilahok habang uupo si Xingju, narinig niya ang pamilyar na boses na ito ng kanyang gilid. Habang nagpa siya si Xingju na tumingin, natuklasan niya na ang boses ay walang iba kundi si Xingfang na ang lakas ay umabot na sa middle order martial artist, at sa likod ay lumitaw ang dalawang pamilyar na mukha, sina Xingshan at Xingshui, parehong magkapatid at pareho ay inisyal. Stage martial artists.
Noon ay sinundan nila si Xingju bilang mga nagpapangit na aso ngunit ngayon ay tila binago nila ang estilo ng kanilang may-ari kay Xingfang. Wala akong anumang interes sa kompetisyong ito, ngunit hindi ko alam kung sinong palaboy ang nagpadala ng imbitasyong ito sa akin. Ngunit ito ay nangyayari ngayon na, ako ay dumaan sa pamamagitan ng imbitasyon, kaya dumating upang tingnan ito. Alam ni Xingju na ipinadala ni Xingfang ang imbitasyon sa kanya, para sabihin sinasadyang asarin si Xingfang. Bawasan mo ang iyong pagiging mayabang. Noong nakaraan akala mo henyo ka noon. Ngayon isa ka nalang Alipiers, mag-ingat ka habang hinahampas kita. Nang makitang walang sinasabi si Xingfang kay Xingju, galit na sumigaw si Xingshan kay Xingju. May kakayahan ka bang subukan? Sabi ni Xingju habang isinantabi si Xingju. Ikaw. Hindi inaasahang sinabi ni Xingshan kay Xingju, dahil labis na hindi nasisiyahan si Xingshan na makita si Xingju at habang tinitingnan siya ni Xingju, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi inaasahan, isang mapanganib na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Si Xingshan, dahil kayo rin ay mga angkan ng Xing ay binigyang diin ng New Blood ng Xing Clan, bakit ibababa ang iyong sarili sa kaparehong antas ng Xingju? Sabi ni Xingfang habang determinado siyang labanan si Xingju. Ito ay, sayang, aktual din itong labanan, sabi ni Xingfang kay Xingshan ay na may ngiti ng koordinasyon. Kaya lang, tungkol sa ignorante na performance, si Xingju ay nagbigay ng mahinang ngiti at nagpatuloy sa pagkain ng prutas, na hawak-hawak niya sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng pagkakita sa kaaya-ayang itsura ni Xingju, si Xingfang ay naging hindi mabata na galit. Ahem. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, pagdating ng panahon malalaman mong sinayang mo at ako ay may napakalaking kasamaan. Sa pamamagitan ng malamig na daing sa kanyang puso, sinabi ni Xingfang habang tumalikod para maglakad palayo, nagmamadali ring sinundan nina Xingshan at Xingsui si Xingju. Little brother, kilala mo ba sila? Sinasabi nila na sila ay mga bagong binhing martial artist ng Xing clans. Nagtataka ang tanong ng nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa tabi ni Xingju dahil, hindi binibigyang halaga ni Xingju si Xingfang at iba pa na seeded entry para sa Xing clan. Sila. Hindi ko sila kilala tito, at tito, pwede mo bang ibigay ang saging na iyon? Itinuro ni Xingju ang saging na nakalagay sa mesa at sinabi sa medyo may edad na lalaki. Sa pagkakita sa itsura ni Xingju, nagpa siya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na huwag pansinin si Xingju, sa kanyang heart ay naisip niya na si Xingju ay isang freeloader at naisip kung saan nakuha ng lalaking ito ang imbitasyon. Kahit na si Xingju ay hindi isang librerad loader, hindi siya handang sayangin ang pagkain. Sa sandaling ito sa buong auditorium ng Martial Art Palace, mayroong kapaligiran ng kaguluhan. Ang matataas na opisyal ng aristocratic clans na kadalasang nagsasalita ng walang kaparelkan ay nagtungo sa bulwagan, na nakaupo sa lipunan ng novel na pinapanatili ang kanilang paningin sa buong bulwagan. Tulad ng sa sandaling iyon, tatlong matataas na espiritu na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may napakagandang pananamit, ay lumitaw sa tuktok ng mga unit ng upuan. Ngunit mayroong tatlong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang tatlong pinuno ng tatlong aristokratikong angkan. Xing, Zhao, Lu. Nakamit ni na Xing Tian, Zhou Shan at Lu Ming ang lakas ng middle order martial powerhouse. Sa sandaling iyon, bukod sa tatlong pinuno ng angkan, isang matandang lalaki ang nakaupo kasama ang asul na lumaki, hindi sapat na mayabang. Ang hindi maisip ay ang tatlong pinuno ng angkan ay nagpapakita rin ng kanilang paggalang sa matandang iyon. Na nagpapasimulang magsalita ang lahat tungkol dito, ang katayuan ng matanda ay hindi ganoon kadali, dahil ginawa niya ang tatlong clan head ng lungsod ng Yunzang upang ipakita ang paggalang sa kanya. Sa sandaling pumasok ang ulo ng Xing clan sa posisyon, pumasok din ang mga bagong dugo ng mga napili. Ang bawat angkan ay pumili ng 10 bagong dugo. Ang kompetisyon ay isang sistema ng eliminasyon, ang mananalo ay makakakuha ng masaganang gantimpala at makakatulong sa pamilya na magkaroon ng master control sa Yunzang City sa susunod na 3 taon. Sa sandaling iyon sa bagong rehiyon ng dugo ng Xing clan ay pumasok ang mapanuksong Xingfang gayon din sina Xingshan at Xingshui, pagkatapos ay maupo. Ngunit sa mukha ni Xingju ay may isang mapagmataas na anyo, tulad ng ginagawa niya sa kompetisyong ito na katulad ni Nanap sa clan practice fields. Kumpara kay Xingfang, ang ibang miyembro ng ibang angkan ay may parehong ekspresyon, bilang pinakamalakas na bagong dugo ng kani-kanilang pamilya, mayroon silang kwalifikasyon na labis na ipinagmamalaki. Ahem, isang pulutong ng mga ignorante. Sabi ni Xingju na may paghamak sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagong dugo ng Xing clan, si Xingju ay tila hindi lumahok sa kompetisyong ito. Ang lakas ng Xingfang ng Xing clan at Zhao Xin ng Zhao clan ay medyo malakas. Lahat sila ay middle order martial artists, ngunit ang napiling bagong dugong Lu clan ay kadalasang mas mahina kaysa sa parehong Xing at Zhao clan, lahat sila ay matatalo sa unang suntok. Biglang ibinato ni Xingju ang kanyang paningin sa isang kabataang nakaupo sa likod ng Lu clans na may sariwang dugo. Ang kabataan ay nakasuot ng solidong sombrerong kawayan, na may takip ang mukha, na naging dahilan upang hindi makita ni Xingju ang hitsura. Hindi maintindihan ni Xingju ang lakas ng kabataan, halatang hindi mahina ang kabataan, ngunit sa kanyang isip ay iniisip niya na ang kabataan ay may pamilyar na pakiramdam at hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. Babalik ba siya? Matapos mag-isip at pag-isipan ang kanyang utak sa wakas ay nahanap na niya ang sagot. Kung naririto talaga siya, ang kongresong ito ay isang maliit na bagay para sa kanya. Sa mga sulok ng bibig ni Xingju, agad na napunta ang kanyang paningin kay Xingfang, ngunit ang paningin ay puno ng habag at pagmamaliit. Nang si Xingju ay naghahanap ng pagkakakilanlan ng misteryosong pagkakakilanlan ng kabataan, isang matandang lalaki ang dahan-daang dumating sa pangunahing bulwagan.
Sa pag-akyat ng matanda sa entablado ay biglang naging mapayapa ang mga tao, kahit na ang matanda ay hindi mula sa alinman sa tatlong clans, mayroon siyang napakataas na prestihiyo sa Yunzong City. Sa tuwing siya ang humahawak sa pamamahala ng kongreso. Sa kanyang pag-amin ay nalaman ng mga tao na ang tatlong angkan na kongreso na matagal na nilang inaasahan ay maaari ng formal na magsimula ngayon. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 7, Mga kaakit-akit na premyo. Inanunsyo ko na ang Free Clan Congress ay formal na magsisimula ngayon. Ang tumataas na boses ng matanda ay kumalat sa labas ng bulwagan, na sinundan ng palakpakan ng babala pati na rin ang mga tagay. Pagkatapos ng 3 taon, magsisimula na ang grand meeting na ito. Ipakita ang Free Clan Congress. First prize, sabi ng matandang nakatayo sa entablado sa tumataas na boses. Sa narinig na boses ng matanda, 3 dalaga mula sa 3 angkan. Dumating sa entablado ang mga katulong na naglalakad sa maalinsangan na bilis. Ang mga tao ay hindi nag-aalala tungkol sa hitsura ng mga katulong sa halip ay nasa tray na natatakpan ng isang takip ng pinong gintong dragon at phoenix na may linyang palamuting tela, ngunit alam ng mga taong pamilyar sa kongreso ng 3 angkan, na sa ilalim ng materyal na tela, ay ang premyo para sa nanalo ng 3 angkan kongreso. Ang produkto ng Xing Clan, Jinkan ni Jie, ang Baojia na ito ay hinagis mula sa mahalagang gintong seda, hindi lamang ito nagbibigay ng kaginhawaan habang isinusuot, mayroon din itong kahangahangang defensive power. Hanggat sinusuot ito ng sinumang katawan, ang kanyang buhay ay maaaring mailigtas mula sa isang karaniwang welga ng martial artist. Sabi ng matanda habang itinataas ang kulay gintong tela mula sa pinakakaliwang tray. Matapos buhatin ng matanda ang tela, lumilitaw ang isang nakasisilaw na gintong baluti sa ibabaw ng paningin ng mga tao. Isang gintong seda sa loob, ito ay mula sa personal na kayamanan ng Panginoon ng Xing Clan, hindi ko akalain na handa siyang ibigay ito, tila sa komperensyang ito, ang Xing Clan ay talagang nasa paa para sa pera nang makita ang baluti sa likurang tray, tuwang-tuwa na sabi ni Xingju. Wow, napakagandang kayamanan. Oh, ito ay hindi mabibili ng salapi. Ngunit bilang si Xingju, na kayang husgahan ang kalidad ng kabutihan, ang mga manunood na nakaupo sa ilalim ng entablado kapag inihagis ang kanilang paningin sa Baojia sa entablado, sa sandaling iyon ay nagsimulang umagos ang laway sa kanilang bibig. Pagkatapos ng pagpapakita ng premyo mula sa Xing Clan, ipinakita ng Zhao Clan ang kanilang premyo, na isang bawda na kayang gamutin ng ilang nasugatan na order ng Wang na may mataas na marka, bagaman ito ay mahalagang ngunit sa paningin ni Xingju ay hindi ito nakahihigit. Gayunpaman, ang pag-asam ni Xingju ay talagang nasa premyo ng Lu Clan. Parehong inilagay ng Xing Clan at Zhao Clan ang kanilang pinakamahalagang bagay, ngunit hindi alam ni Xingju kung ano ang ilalabas ng nakaraang nagwagi sa kongreso ang Lu Clan. Sa wakas, pagkatapos ng isang kahindak-hindak na pagpapakita ng dalawang kayamanan, ang matanda sa una ay bumagal at dumating sa tray ng premyo ng Lu Clan. Nang makita ang kamay ng matanda na aalisin ang premyo ay nagkaroon ng katahimikan na kahit ang palpitasyon ng puso ay tumibok. Kapag ang premyo ay natuklasan, ito ay hindi anumang napakarilag na kaakit-akit na premyo, ngunit isang simpleng lanse kulay na asul na ordinaryong sulat. Pakiusap, tumahimik ang bawat sa atin, sabi ng matanda matapos makita ang mga taong nag-uusap. Nang marinig ang boses ng matanda ay tumahimik ang karamihan. Hindi minamaliit ng lahat ang liham na ito na parang ordinaryo, ngunit maaari, sa ilang paraan ang halaga ng kayamanang ito ay mas mataas kaysa sa mga nakaraang kayamanan. Sabi ng matanda habang hinahaplos ang balbas, pinaikit ang mata, at nagkukunwaring misteryo. Ano yan? Pagkatapos marinig ang matanda, talagang wala sa gana ng karamihan, ang ilang mga tao na hindi makatiis na magkaroon ng anumang apelyido ng 3 angkan, ay nagsimulang magtanong. Haha, siguro kung alam niyo ang tungkol sa Yufeng Court. Nakangiting tanong ng matanda sa karamihan, nang hindi sumasagot. Yufeng Court, sino ang hindi nakakaalam nito? Pagkatapos ng mga salita ng matanda, ang karamihan ay nagbubunyi habang ang matanda ay minamaliit ang kanilang pangkalahatang kaalaman at katalinuhan. Yufeng Court. Ngunit ito ang pinakamakapangyarihan at mabigat na puwersa ng Yufeng Empire, walang masasabing malakas sa buong imperyo para mangibabaw kay Yufeng, at dahil sila ay mga tao ng Yufeng Empire, paanong hindi nila alam ang tungkol kay Yufeng Court? Haha, ngunit ito ang liham ng kabinet ng Yufeng Court. Kinuha ng matanda ang asul na sulat at sinabi sa malakas na boses. Ano? Nagiging ministro ng gabinete ng Yufeng Court. Nasasabik si Xingju nang marinig ang mga salita mula sa matanda. Yufeng Court, nasaan ito? Iyan ang lugar kung saan ang lahat ng martial arts ay gustong ituloy ang mga advanced na pag-aaral. Ang hindi pagsasabi kung gaano kalalim ang pagsasanay, o kung anong uri ng pagsasanay ang makukuha natin, ang pagiging disciple lamang ng Yufeng Court ay isang bagay na ipinagmamalaki sa buong Yufeng Empire. Ngunit ang pagiging ministro sa Yufeng Court ay parang pangarap ng maraming martial artist. Sa pamamagitan ng paghahambing ng nakaraang 2 premyo ng Xing at Zhao Clan ayon sa pagkakabanggit, ang premyong inilabas ng Lu Clan ang sulat para sa pagiging ministro sa Yufeng Court ay mas mahalaga. Hindi makapag-isip si Xingju. Ang paglalagay ng magandang bagay na ito bilang gantimpala, ang Lu Clan ay hindi tatayo. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng ilang panahon, nalaman ni Xingju na ang Lu Clan ay may 100% katiyakan na manalo sa kongresong ito, ngunit ito rin ay nagpapatunay ng kanilang lakas. Habang sinasabi ng matanda ang pinagmulan ng kulay asul na sulat, ang buong audience sa hall ay kumukulo sa pananabik at nagsimulang magkwento tungkol sa kung gaano karumi ang mayaman na Lu Clan. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga usapan ng madla, ang pinuno ng Lu Clan ay nagsimulang ngumiti, tulad ng pag-archive niya sa kanyang pangunahing layunin.
Tumahimik muna tayo, bago natin simulan ang tatlong angkan na kongreso, hayaan niyong ipakilala ko ang ating pinarangalan na panauhin. Kilalang panauhin. Matapos marinig ang anunsyo ng matanda, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan, dahil hindi nila alam kung anong uri ng kilalang panauhin ang darating sa kanilang Grand Festival. Free Clan Congress. Ang panauhin ay ang Yufeng Court Fanchild Elder Feng Zhang. Sabi ng matanda habang nakaturo ang palad sa matandang asul na gown na nakaupo sa podium ng chairman. Matapos ipakilala ng matanda ang marangal na panauhin, ang asul na gown na matandang lalaki ay nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha patungo sa karamihan sa ibaba ng entablado. Bakas sa mukha ng matandang iyon ang kanilang pagmamataas. Ano? Ang lalaking iyon ay isang elder sa Yufeng Court. Maaari bang pumunta ang mga elder ng Yufeng Court sa ating festival? Free Clan Congress. Kaya pala, napakahusay. Dahil siya ay isang elder sa Yufeng Court, ang tatlong clan leader ay nagbigay ng kanilang paggalang sa kanya. Sa sandaling kumukulo ang buong bulwagan sa pananabik, ang tingin sa mga mata ng mga tao ay parang sinasamba nila ang elder na si Yufeng na nakaupo sa podium ng chairman. Masyadong nasasabik at nabigla ang mga tao dahil kahit na ang kanilang Yunjong City ay isang magandang lungsod na may tatlong maimpluwensyang angkan, ngunit hindi ito malapit sa Yufeng Court, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating ang isang elder mula sa Yufeng Court para dumalo sa kanilang festival. Tatlo kongreso ng clan. Pagkatapos ng lahat, ayon sa alamat ng Yufeng Court, para sa kanila sila ay parang existence of God. Sa mata ng mga normal na tao, ang mga tao mula sa Yufeng Court ay hindi mga mortal, sila ay mga immortal. Kaya, hindi nakakagulat na handa si Lu Clan na ilabas ang Yufeng Correspondence bilang premyo sa kongresong ito, sa ganitong paraan tiyak na babalik siya. Matapos malaman ni Xingju na ang matanda ay ang nakatatanda sa Yufeng Court, muling ibinaling ang kanyang atensyon sa mga kabataang sombrero sa likod ng lugar ni Lu Clan. Sa sandaling iyon, alam ni Xingju ang tungkol sa katayuan ng mystical na kabataan. Ang sumusunod ay pumasok sa ikalawang turn ng kongreso. Kompetisyon ng bagong dugo ang Yufeng Elder ay mayabang na nagpahayag pagkatapos magkaroon ng matinding pagtanggap mula sa mga taong naroroon sa bulwagan. Bago simulan ang kompetisyon, hayaan mong talakayin ko ang mga alituntunin ng kompetisyon. Ang unang 30 bagong dugo na sasabak at mananalo ay uusad sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang huling mananalo ay ang kampiyon ng Free Clan Congress. Kung ang tatlong miyembro ng clan ay tumatangging kilalanin ang nanalo, maaari nilang hamanin ang nanalo. As long as kaya nilang talunin ang champion, kaya niyang palitan ang champion. Sabi ng matanda na may tugtog. Ngayon, inaanunsyo ko ang Free Clan Congress na magsisimula. Matapos ilarawan ang mga patakaran ng kompetisyon, mahal na sinabi ng Yufeng Elder, ngunit pagkababa ng boses, isang dagandong ng palakpakan ang tumunog. Muli, sa wakas ay itinanghal na ang mga magagandang lugar nitong tatlong kongresong lahi. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 8, Luzon. Pagkatapos ng talumpati ng Elder ng Yufeng Court, 30 new bloods mula sa Xing, Zhang, Lu Clan ay nagsimulang maglakad sa maayos na paraan at gumuhit ng marami sa kanilang sariling laban. Matapos makamit ng bawat isa sa kanila ang isang token, ngunit nagkakaiba sa digit ng token, ang kalahok ay magsisimulang maglakad patungo sa iba't ibang yugto ng kompetisyon. Sa pamamagitan ng prosesong ito magsisimula ang isang magandang kompetisyon. Ang bagong dugo ay nagsimulang gumamit ng kanilang galaw ng walang awa, shock ang Thunderclap Leg, Tyrant Tiger Fist, Heaven Shock ang Palm, at iba't ibang uri ng mabisyo na kasanayan sa martial art ay ipinapakita ng maraming bagong dugo. Sa pagsisimula ng kompetisyon, pagkatapos ng ilang round ay malubhang nasugatan ng isang kalahok, na naging dahilan ng kanyang pag-atres sa kompetisyon. Sa entablado ay nagpapatuloy ang napakagandang labanan, ang mga manunood ay tuwang-tuwang nakatingin sa mga bagong dugo na naroroon sa floor. Maaring ito ang labanan sa pagitan ng dalawang martial artist, ngunit para sa kanila ang ganitong uri ng labanan ay napakaganda. Bang! Sa putok na ito, isang sariwang dugo ni Zhao ang tumama sa entablado ng kompetisyon, ngunit sa sandaling iyon ng bagong dugo na nakatayo sa tapat ay walang iba kundi si Xingfeng, na napaka-provocative kay Xingju at pangunahing may kakayahan para sa Xing Clan. Oo, masyadong mahina, wala kang anumang lakas para sa anumang hamon, sabi ni Xingfeng habang nakatingin sa takot na bagong dugo ng Zhao Clan na malubhang nasugatan. Agad na inilagay ni Xingfeng ang kanyang paningin kay Xingju na nakaupo sa auditorium. Gustong ipakita ni Xingfeng ang kanyang lakas kay Xingju, ngunit nang makita ang ugali ni Xingju, nagalit siya ng husto dahil hindi niya matamaan si Xingju. Si Xingju ay hindi nanunood ng laban ni Xingfeng at walang takot na nagpapahinga sa mesa at sumipot. Dahil hindi nakita ni Xingju ang laban ni Xingfeng, ginawa nitong galit si Xingfeng sa galit. Well, maghintay hanggang sa magkumpetensya tayo sa dulo, ipaparamdam ko sa iyo ang pait. Tihim na sinabi ni Xingfeng sa kanyang puso, dahil napagpasyahan niya na pagkatapos niyang manalo sa kongreso ay hahamunin niya si Xingju at matapos siyang talunin upang makita ang kulay na ekspresyon sa mukha ni Xingju. Ngunit hindi alam ni Xingfeng na si Xingju ay nasa ilalim ng masayang panaginip tungkol sa kagabi at ang oras kasama si Zhang Lao sa gabi. Nagpasya si Xingju na punuin ang kanyang sarili ng positibong enerhiya dahil ngayon ay tiyak na magkakaroon ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, ang paligsahan ay nagiging mas kahanga-hanga. Sa tabi ni Xingju, lahat ng naroroon sa auditorium ay hindi makontrol ang kanilang kasiyahan. Ang nasa sabik na itsura ng madla ay itinatanghal sa entablado dahil ang mahalagang mapagpasyang labanan ay magaganap sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng iba't ibang laban, dalawang bagong dugo na lang ang natitira. Sila ay sina Xingfeng ng Xing Clan at Zhao Xin ng Zhao Clan, kapwa noon ay naka-archive na ng antas ng Middle Order Martial Artist.
Xingfang, hindi ko akalain na ang huling laban ay makakasama mo, ang kompetisyon ay masyadong nakakatamad, tila wala ka ring nararamdamang hamon mula sa iyo. Sabi ni Zhao Xin kay Xingfang na may mapagmataas na mukha. Hey, minsan siguro inaasahan mo na matatalo mo ako sa yugtong ito. Sabi ni Xingfang bilang ganti kay Zhao Xin. Haha, kabaligtaran lang, ikaw ang matatalo, sabi ni Zhao Xin kay Xingfang at biglang tumawa. Matapos marinig ang komento ni Zhao Xin, si Xingfang ay hindi makapagtiis ng matyaga, sa wakas ay kumuha ng paninindigan sa pag-atake upang ilunsad ang pag-atake kay Zhao Xin. Nakita ni Zhao Xin ang pag-atake ni Xingfang at pansamantalang iwasan ito. Dalawang tao sa dagger ang nagtatapos, isang matinding away ay maaaring sumiklab anumang oras. Sa napakahalagang puntong ito kahit na may mayayabang na tunog, nanginginig ang kanilang puso. Dalawang clown ng Xing at Zhao clan, wala kayong laban at pakikibaka dahil pareho kayong matatalo sa akin, habang pareho silang nasa bingit ng digmaan, isang tunog na talagang umalangaw sa hall gugulatin ang audience na naroroon sa sandaling iyon sa hall. Isang kasiya siyang tingin sa mata ng taong nagsabi ng mga salitang iyon, na nagtatago sa Luklan's New Blood area, isang mystical na nakasuot ng bamboo hat. Ang mystical na kabataan ay dahan-daang nagsimulang maglakad patungo sa yugto ng kompetisyon. Ang taong ito ay mula sa Luklan, ngunit hindi mula sa bagong dugo na kanilang pinili. Pagdating niya at pagtayo sa entablado, nataranta ang mga manunood. Binata, ang kompetisyon ay isinasagawa. Kung gusto mong hamanin, mangyaring gawin ito pagkatapos ng kompetisyon. Sabi ng matandang namumuno sa kongreso sa mystical na kabataan mula sa Angkanilu. Sa kongreso na ito, maaari ko bang hamanin silang dalawa na isagawa ang finals ng kongresong ito? Tanong ng mystical youth with bamboo hat sa matanda habang hindi nakaangkla ang paa. Sa totoo lang, hindi na kailangan iyon, sagot ng matanda sa tanong ng misteryosong binata na nakasuot ng bamboo hat, pagkatapos mabigla ng ilang sandali. Haha, hamanin tayong dalawa. Itong baliw na batang ito, Zhao Xin ang ating laban ay makakapaghintay, hayaan mo muna akong turuan ng ignorante na batang ito. Sabi ni Xingfang kay Zhao Xin, matapos marinig ang mga salita mula sa misteryosong binata na nakasuot ng bamboo hat. Brother, magandang tapang at karunungan, ngunit maaari kang gumawa ng iyong sariling desisyon. Tanong ni Zhao Xin sa pagmamataas ni Xingfang. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating sa entablado ang mystical youth na may sombrero. Ang madla ay dahan-daang itinapat ang kanilang paningin patungo sa mahiwagang kabataan na may sombrerong kawayan. Sa pagkakita sa tunay na lakas ng kabataan, ang puso ni Xingfang at Zhao Xin ay nanginginig sa takot at ang pagmamataas sa mukha ay nagsimulang mawala. Sa ibaba Luklan New Blood, Luzon. Kakaibang sabi ng misteryosong binata habang nakangiti at ipinakita ang kanyang tunay na kulay. Talaga, ikaw ba ay malakas? Sabi ni Xingju na may pag-asa habang nakatingin sa mukha ni Luzon at ikinukumpara ito kay Zhao Xin at natense si Xingfang. Tulad ng hinala ni Xingju, umalis si Luzon sa Luklan maraming taon na ang nakalipas. Si Luzon, ang pinakamalakas na bagong dugo ng Luklan, na nakipag-away kay Xingju ng paulit-ulit nang walang anumang pagkatalo o tagumpay. Sa edad na 13 siya ay ipinadala sa Yufeng Court upang ituloy ang mga advance na pag-aaral. Ang taong minsang ginawang katakutan ng kapwa bagong dugo ng 3 angkan, ay bumalik sa oras na ito. Han. Sa totoo lang, ikaw na, nakakagulat na sabi ni Xingfang habang nakikita si Luzon. Sa sandaling iyon ay nagsimulang mapuno ng takot ang puso ni Xingfang. 3 taon na ang nakalipas ay walang takot na malakas si Luzon, sa pamamagitan ng pagsasanay ng 3 taon sa Yufeng Court, kung gaano siya kalakas, sa pag-iisip na si Xingfang ay nagsimulang makaramdam ng takot sa kanya. Haha, ang pinakamalakas na bagong dugo sa Xing clan ay ikaw, paano si Xingju? Tinanong ni Luzon si Xingfang nang walang pakialam sa kanyang nararamdaman. Oh, ang mga basurang iyon ay itinapon sa angkan ng Xing. Agad na sabi ni Xingfang nang marinig niya ang mga salita mula kay Luzon. Oh, sayang talaga. Mabuti, huwag kang magaksaya ng oras, matatanggal ka rin sa clan. Nang marinig si Xingju na pinalayas sa Xing clan, labis na nadismaya si Luzon. Maraming beses nang naglaban sina Luzon at Xingju ngunit walang tagumpay o pagtatalo. Sa kanyang mata sa lahat ng bagong dugo mula sa 3 angkan, si Xingju ay may kwalipikasyon na makipaglaban sa kanya. Ikaw. Galit na gustong sabihin ni Xingfang ngunit natakot siyang mabulunan ng hikbi sa tingin ni Luzon. Xingfang, ang lakas ng taong ito at ngayon ikaw at ako ay hindi malinaw, ngunit isang bagay ang nakumpirma, iyon ay, ang kanyang lakas ay dapat na higit sa iyo at sa akin, kaya't huwag tansyahin na labanan siya ng mag-isa sa isang digmaan, talagang ginagawa ko, hindi naniniwala na ang pinagsamang lakas mo at ng sa akin ay mawawala sa kanyang lakas, sabi ni Zhao Xin kay Xingfang. Sabi ko, huwag mong sayangin ang iyong oras, sa kabila ng pagsisimula ng pakikipaglaban, naiinip na sabi ni Luzon upang magsimula ng digmaan. Aba, Luzon, mas minamaliit mo rin ang mga tao. Dahil ang yabang mo para sabihin na kaya mong talunin kaming dalawa. Ang puso ni Xingfang ay puno ng pagmamataas, ngunit hindi siya tanga, malinaw na tama ang sinabi ni Zhao Zan. Pagkatapos ay pareho silang pumasok sa posisyon ng pag-atake ng sabay-sabay, walang humpay na ipinapadala ang mga malupit na lakas mula sa kanilang katawan, maliwanag na pinaplano ni Xingfang ang kanyang trump card, gayon din, si Zhao Xin ay nagpaplano rin para sa kanyang trump card. Huang Rank High Order Martial Art Mahiwagang Fangleg. Huang Rank High Order Martial Art. Pluton Cloud Pump, tumatawag ng 2 pag-atake, ang palad at binti ay nagpupuslit ng enerhiya ng chi at inaatake si Luzon. Gayunpaman, sa pagharap sa mga welga ni Xingfang at Zhao, talagang nakatayo si Luzon nang hindi gumagalaw.
Nang matapos ang dalawang tao sa pag-atake, dahan-daang itinaas ni Luzon ang kanang kamao at sumigaw ng naputol upang alisin ang daan. Bang! Sa isang putok ang palad, ang kamao, ang binti ay nagbanggaan sa isa't isa, isang pasulpat-sulpat na malupit na ripples ay lumalaganap, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga alon ay unti-unting umatras, ang kamanghamanghang sandali na ito ay nangyayari sa isang iglap, o sa loob ng ilang segundo. Nakahiga sa lupa sina Zhao Xin at Xingfang, umaagos ang dugo sa kanilang bibig. Pareho silang nagbigay ng hindi kapanipaniwalang tingin kay Luzon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi gumamit si Luzon ng kahit anong martial arts skill, sa halip ay isang simpleng fist strike na nagpatalo at malubhang nasugatan silang dalawa. Masyadong malaki ang kasamaan sa pagitan nilang dalawa ni Luzon. Ikaw ba ay isang wuzang? Si Xingfang nang hindi matiyagang nagtitiis, hindi sinasadyang tinanong si Luzon tungkol sa kanyang kaloob-loobang pagbag. Senior level martial artist, sagot ni Luzon na may mahinang ngiti nang walang pakialam sa kahit ano. Senior level martial artist? Paano ito magiging posible? Sabi ng pinuno ng Xing Clan sa mga guro ng Xing Clan na may hindi maisip na boses. Bilang isang senior level na martial artist, si Luzon ay hindi makakapigil sa mga pag-atake ni na Xingfang at Zhao Xin ng sabay-sabay. Akala niya ay naabot na ni Luzon ang antas ng wuzang, ngunit nang marinig niya ang salita ni Luzon ay nabigla siya. Dahil may malaking kasiraan ng talento, tao ba siya? Pareho ba kayong umaamin ng pagtatalo? O gusto mong subukan muli? Sabi ni Luzon sa nakakagulat na mukha ni na Xingfang at Zhao Xin. Oh, true brother, mayroon kang malupit na lakas, ako Xin Zhao inamin ang aking pagtatalo, paano ka Xingfang? Ang dating mayabang na si Zhao Xin ay nagsabi kay Xingfang sa isang walang magawang paraan. Aaminin ko rin ang pagtatalo ko. Paimpal ring sinabi ni Xingfang kay Luzon. Haha, kung ganoon ang kaso, nanalo ang angkan kong Lu sa 3 kongreso ng clan. Sabi ni Luzon sabay tawa na naghahatid ng ligaw na kahulugan. Tumingon siya nang hindi tumitingin kina Zhao Xin at Xingfang, nagsimulang maglakad patungo sa podium ng chairman. Akin na ba ang premyong ito? Sabi ni Luzon sa matandang nakaupo sa podium ng chairman bago siya dumating sa lugar kung saan nakalagay ang premyo. Aba, si Master Luzon ang nagwagi sa kongreso maliban na lang kung may haamon sa iyo, natural na ang mga premyo ay sa iyo lahat. Sabi ng matandang namumuno sa kongreso kay Luzon. Oh. Mayroon bang sino man mula sa bagong grupo ng dugo na handang labanan ako sa yugtong ito? Sabi ni Luzon matapos marinig ang mga salita mula sa matanda, habang itinuon ang kanyang paningin na puno ng pagsalakay patungo sa lugar ng New Blood. Walang bagong duguan ng ahas na hamanin si Luzon at ibinaba nila ang kanilang ulo upang maiwasan ang paningin mula kay Luzon. Kung ganoon nga ang kaso, kukunin ko ang mga premyong ito. Inilahad ni Luzon ang kanyang kamay patungo sa mga premyo at nakangiting sinabi, dahil wala siyang nakikitang hamon mula sa iba pang bagong dugo. Teka. Nang si Luzon ay naghahanda para kunin ang mga premyo, isang maayos na tunog ang biglang lumitaw sa tenga ng mga tao. Aba, sa pamamagitan ng marinig ang boses na sinabi ni Luzon habang tumalikod at itinapat ang kanyang paningin patungo sa lugar ng New Blood, para malaman niya ang taong nagsabi ng mga salitang iyon. Hindi lamang si Luzon, ang mga manunood sa bulwagan ay itinoon din ang kanilang paningin patungo sa bagong lugar ng dugo, dahil ang bawat isa ay interesado kung sino ang haamon sa masamang henyo. Hindi na kailangang tumingin kung saan pa. Nandito ako, nang ang mga tao ay ibinaling ang kanilang paningin patungo sa lugar ng bagong dugo, muling umalangaw ang boses na iyon, ang ikinagulat ng mga tao ay ang boses. Ay hindi nagmumula sa lugar ng bagong dugo, sa halip ay nagmumula sa gitna ng mga manunood. Habang tinitingnan ng bawat katawan, nakita nila ang isang gwapong lalaki na nakaitim na damit na dahan-daang naglalakad patungo sa entablado mula sa audience. Diyos ng Digmaan Azura, unang aklat. Kabanata Siyam, matapang na paraan. Xingju. Habang pinagmamasdan ang kabataang itim na damit na nagising patungo sa entablado, sa wakas ay nakilala siya ng ilang tao at sinisigaw ang kanyang pangalan. Xingju. Ito ba talaga ang desisyon ng Xing Clan? Hindi ba siya itinapon sa Xing Clan at nagsisilbing house slave sa clan? Ang isang maliit na alipin sa bahay ay naglakas loob na hamanin si Luzon, tila gusto niyang sumikat sa pamamagitan ng paghamon kay Luzon, na talagang nakakabaliw. Matapos marinig ang sigaw, hindi lamang ang mga miyembro ng Xing Clan pati na rin ang iba't ibang miyembro mula sa Zhao at Lu Clan ang nakakilala sa kanya. Sa narinig nila, lahat sila ay walang tigil sa pagtawa. Lalo na si Xingfang, na naghihintay na makita ng mga handgalang mukha ni Xingju para sa sarili niyang desisyon na labanan si Luzon, sa kanyang puso ay iniisip niya na ang tubig ay pumasok sa ulo ni Xingju habang nagpasya siyang labanan si Luzon. Gayunpaman, hindi kailanman nakikinig si Xingju sa usapan o boses ng mga tao at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa entablado na may kumpiyansa sa sarili na masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Xingju, anong ginagawa mo? Habang papaakyat na si Xingju sa entablado, isang magandang anyo ang dumating at tumayo sa harap niya at tinanong si Xingju. Ang tao ay isa sa mga guro mula sa Xing Clan. Guro. Gulat na sabi ni Xingju nang makita niya ang kanyang guro na nakatayo sa harapan niya at hinaharangan siya sa pagpasok sa stage. Si Xingju, umatras ka ngayon. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Sabi ng guro ng Xing Clan kay Xingju. Guro, isa lang ang gusto kong itanong, sa panahon na miyembro pa rin ako ng Xing Clan o hindi? Nakangiting tanong ni Xingju sa pamilyar na tao na nakatayo sa harapan niya. Alam ni Xingju na tama ang ginagawa ng guro sa pamamagitan ng hindi pagpayag sa kanya na pumasok sa entablado batay sa mga nakaraang resulta, ngunit hindi alam ng guro na ang kasalukuyang Xingju ay hindi katulad ng unang Xingju, na isang basurang material. Ito, miyembro ka ng Xing Clan.
Sagot ng guro sa tanong ni Xingju nang walang pag-aalinlangan. Bilang miyembro ng Xing Clan, gusto kong magdala ng kaluwalhatian at karangalan sa Xing Clan, may mali ba? Muling tanong ni Xingju sa guro. Talagang hindi ito totoo, ngunit Xingju alam mo na ang taong nakatayo sa entablado ay ang isa na tumalo sa pinagsamang lakas nina Xingfang at Zhao Xin. Alam ko na ikaw ay naging isang alipin lamang sa bahay ng hindi sinasadya, hindi maaaring magkasundo, ngunit sa iyong kasalukuyang lakas ay hindi mo kayang harapin ang lakas ng kasalukuyang Luzon at gusto mo bang magdulot ng iyong sariling pagkawasak. Mahigpit na paghihimok ng guro kay Xingju. Sa totoo lang ang gurong ito ay napakabait kay Xingju, kahit na siya ay binaba upang maging alipin sa bahay, ang guro ay nakipag-usap sa matataas na opisyal upang bigyan siya ng maayos na trabaho. Guro, paano ko mapapayag sa iyo na palayain ako? Tanong muli ni Xingju sa guro. Kaya lang, kung kaya mo akong talunin, pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi ng guro kay Xingju, matapos makita siyang patuloy na nagpipilit na umakyat sa entablado. Ito ay, pagkatapos marinig ang mga salita mula sa guro, si Xingju ay talagang nag-aalangan. Una ay ayaw niyang sabihin na madali niyang matatalo ang guro, kahit na sila talaga ang kanyang guro, kung magsisimula sila ng laban, mawawalan siya ng maraming lakas dahil ang guro ay senior level martial artist, at ang laban nila ni Luzon ay lubhang maaapektuhan. Sa ganitong uri ng desisyon, si Xingju ay hindi makapagpasya kung ano ang gagawin. Chairman, isang bagong dugo ang sumusubok na lumaban sa akin, paano siya mapipigilan ng isang guro sa pakikipaglaban sa akin? Tanong ni Luzon sa matandang lalaki na naroroon sa podium ng chairman. Anumang bagong dugo ay maaaring hamanin ang kampyon, at talagang walang makakapidya sa kanya na gawin ito, guro mula sa Xing Clan mangyaring umatras, sagot ng matanda sa tanong ni Luzon. Chairman, hindi ko pinipigilan ang sinumang sa inyo na pumasok sa entablado, ngunit hindi si Xingju ang new blood mula sa Xing Clan, isa lamang siyang alipin sa bahay mula sa Xing Clan, agad na sabi ng guro sa matanda. Ano? Siya ba ay isang house slave? Matapos marinig ang mga salita ng Xing Clan guro, biglang napagtanto ng audience na si Xingju ay hindi bagong dugo sa halip ay isang house slave ng Xing Clan. Hindi kayang talunin ng bagong dugo mula sa tatlong angkan si Luzon, ang batang ito ay mga bagay na kaya niyang talunin, sa pag-iisip na ito ang buong pulutong ay patuloy na tumatawa, habang nagriring sa buong auditorium. Ito ay isang biro. Kung ang bagong dugo ay maaaring hamanin ako kung gayon bakit hindi isang alipin sa bahay? Sabi ulit ni Luzon. Ito ay, biglang hindi alam ng matanda na naging chairman kung ano ang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon. May kaugalian nga ang kongresong ito, na anumang bagong dugo ay maaaring hamanin ang kampyon kung mayroon silang anumang pagtutol, ngunit wala itong sinasabi tungkol sa kung ang isang alipin sa bahay ay maaaring humamon o hindi. Kaya naman tumingin ang matanda sa tatlong pinuno ng angkan para ibigay ang kanilang desisyon. Ang binatang ito ay may lakas ng loob sa kanya, gusto kong makipagsapalaran ng akang disipulo sa kanya. Nagsalita ang elder ng Yufeng Court, na nakaupo ng napakatagal. Ano? Disipulo. Si Luzon ay disipulo ng elder ng Yufeng Court. Matapos marinig ang mga salita ay natigilan ng bawat tao sa auditorium. Ang Luzon na ito ay talagang isang disipulo ng isang elder mula sa Yufeng Court, hindi nakakagulat na ang kanyang lakas ay napaka-tyrannical. Xingfang, sinabi ito habang gulat na gulat at inilipat ang kanyang paningin kay Xingju upang makita ang nakakagulat na mukha ni Xingju at kung ano ang gagawin niya ngayon. Maraming salamat sa elder para sa kanyang tulong. Nakangiting sabi ng elder ng Xing Clans habang ipinatong ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Xingju, huwag magpakitang giles o huwag subukang maging matapang, walang magawa ang sinabi ng guro, dahil wala siyang magawa para pigilan si Xingju sa pagpasok sa entablado, dahil binigyan siya ng pahintulot ng matanda na pumasok sa entablado. Nagpa siya si Xingju na hanapin ang ugali, na hindi nahanap sa simula. Guro, magpahinga ka at makakasigurado ka. Napangiti si Xingju sa kanyang mukha habang sinasabi sa guro. Pagkaraan ng ilang sandali, si Xingju habang walang sinasabi, ay nagsimulang lumipat patungo sa entablado. Xingju. Matagal nang hindi nagkita. Sabi ni Luzon kay Xingju habang naglalakad patungo sa stage. Mabuti. Tingnan natin kung may kwalipikasyon ka para labanan ako. Sabi ni Luzon habang biglang tumatawa. Habang nagsasalita si Luzon ay nananatili siyang nakadikit na para bang ang isang matapang na mandirigma ay nababaliw, at malisyosong hinahampas ang pasulpat-sulpat na malalakas na hangin patungo kay Xingju. Sa pagharap kay Luzon na mahihirapan si Xingju, hindi niya ito inintindi sa halip na tumayo ng tuwid sa parehong posisyon na naghihintay sa pag-atake ni Luzon. Nang sumibat si Luzon malapit sa kanya ay biglang itinaas ni Xingju ang kanyang kanang kamao at ipinipilit ito patungo sa kamao ng malisyosong kamao ni Luzon. Thump! Na may putok na tunog mula sa dalawang taong nagtama, parang dalawang martilyo na naghahampas sa isa't isa. Ang mga kakilakilabot na ripples ay nagsimulang kumalat habang ang dalawa ay nagpapalitan ng kanilang kamao sa isa't isa. Nag-iwan ng impresyon si Xingju sa bawat katawan sa bulwagan na naabot na niya ang antas ng Senior Order Martial Artist. Siya ay isang Senior Order Martial Artist, paano ito posible? Sa pamamagitan ng pagkakita kay Xingju na madaling pinalihis ang kamao ni Luzon bawat katawan sa auditorium ay nabigla. Hindi sila makapaniwala na ang isang alipin mula sa Xing Clan ay may malupit na lakas. Imposible. Ito ay ganap na imposible kumpara sa iba hindi makapaniwala si Xingfang, o para maging perpekto ay ayaw tanggapin na si Xingju na walang lakas para mag-counterattack 1 year back, biglang sa loob ng isang taon ay naabot niya ang level ni level martial artist at nalampasan niya sila. Kasama ni Xingfang, ang pinuno ng angkan kasama ang mga guro ay nabigla at hindi makapaniwala.
Pagkaraan ng ilang sandali ay may masayang ekspresyon sa mukha ng guro na alam niya kung bakit naglakas loob si Xingju na haminin si Luzon kahit na nalaman niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. Mahusay. Karapat-dapat ka talagang kilalanin at sa pagiging karibal ko. Sabi ni Luzon at nagsimulang tumawa kaagad. Dahil siya ay isang senior order na martial artist at ngunit ang kanyang lakas ay katumbas ng martial order, at talagang nagawa ni Xingju na i-deflect ang kanyang pag-atake, sa pamamagitan ng pagkakakita kung paano hindi nasasabik ang isang henyo. Luzon, hindi mo kailangang maging sobrang reservative. Lumapit ka sa akin ng buong lakas mo. Nakangiting sabi ni Xingju kay Luzon. Alam niyang hindi ginagamit ni Luzon ang kanyang buong kapangyarihan. Malalaman niya kapag nakikipag-spar siya kanina. Mabuti. Ngayon, ako, si Luzon ay magpapakita ng aking tunay na kapangyarihan. Sabi ni Luzon habang walang tigil na naglalabas ng marahas na hininga mula sa kanyang katawan, at ang kanyang hininga ay patuloy na tumataas, na parang lalampas na siya sa hangganan ng martial artist. Ang taong ito ay talagang nagsusumikap na maging mahusay. Sinabi ni Xingju pagkatapos niyang makita ang posisyon ni Luzon at lihim siyang nagsimulang maghanda para sa counterattack, dahil naramdaman niya ang lakas ni Luzon at hindi siya maaaring maging kasing mahina niya noong nakaraang kalahating minuto. Boom, boom, boom. Kamao para sa kamao, paa para sa paa, nang walang anumang pagtatanggol, ganap na umaatake sa isa't isa sa mga pinaka-brutal na pag-atake, kasama ang kanilang walang humpay na laban, ang nakakatakot na mga alon ay nagsimulang mabuo sa buong entablado na humahantong sa pagbuo ng maliliit na bitak sa ibabaw ng entablado. Kaya makikita kung gaano ka-tyrannical ang kanilang lakas. Strive to excel sa pagkakita sa laban ng dalawang iyon, lahat ng mga tao ay sumisigaw, talagang karapat-dapat para sa pagiging final sa kongresong ito, sila ay masyadong malakas, silang dalawa ay tunay na makapangyarihan. Hindi lang ang mga manunood, maging ang mga new blood mula sa bawat clan ay nagsimulang humanga sa kanila, sabi nila sa kanilang sarili, na sa kanilang lakas, tiyak na ayaw nilang makipag-away sa alinman sa kanila. Bang! Na may kargada na dagandong, isang malakas na pagkabigla ang nagtulak sa kanilang dalawa na humakbang paatras sa isa't isa. Haha, ang saya. Ang saya. Sabi ni Luzon na may ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi nagbigay ng buong ekspresyon. Ang bawat isa. Sinabi ito ni Xingju na may ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi nagbigay ng buong ekspresyon. Xingju, masyado kang malakas, pero ang susunod kong gagawin, tingnan mo kung paano mo ito ipagtatanggol. Sabi ni Luzon habang nakatayong matatag na may kanang kamao na mahigpit na nakahawak, ang isang napakalaking gininto ang enerhiya ng chi ay nagsimulang magsanib sa kanang kamao upang bumuo ng isang buwang-huwa sa itaas ng kanyang kamao at pati na rin ang chi ay nagsimulang kumalat patungo sa kamao. Hauki ang martial arts skill ang guro mula sa Xing clan ay gulat na sabi nito, pagkatapos tumingin kay Luzon. Ito ay hindi bababa sa isang Huan rank initial stage martial arts skill. Si Xingju mula sa aking Xing clan ay walang ganoong klase ng anumang kasanayan, tila mas nakakalungkot kaysa maswerte. Ang sabi ng pinuno ng Xing clan. Ito habang nakakaramdam ng panghihinayang. Sa totoo lang alam na niya na dumating si Luzon at ang kanyang guro bilang suporta sa Luklan, sa sandaling lumitaw si Xingju, tila lumitaw ang kaunting pag-asa, gayunpaman sa pagkakita kay Luzon na natutunan ng napakataas na kasanayan, ang kanyang munting pag-asa ay nagsimulang masira. Matapos marinig ang pag-uusap sa pagitan ng pinuno ng clan at ng guro ng Xing clan, hindi lamang ang pinuno ng Luklan, pati na rin ang elder mula sa Yufeng Court ay nagpakita ng isang nakakasisiyahang mukha na nakangiti, habang ang kanyang disipulo ay nakikipaglaban sa kasalukuyang laban. Alam niya ang lakas ni Luzon, ngunit nagawang makipagkompetensya ni Xingju sa kanya sa pantay na lakas, sa totoo lang ay labis siyang ikinagulat nito. Ang kasanayang gagamitin ni Luzon ay ang natatanging martial art ng Yufeng Courts. Tiwala siya na walang katawan sa kongresong ito ang may ganitong kasanayan. Aba! Napaungol si Xingju, matapos makita si Luzon na sa wakas ay inilabas ang kanyang huling card, at sa wakas ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kanang kamay na hindi naman mahina sa anumang pitch standard fight. Isang napakalaking gintong chi ang nagsimulang lumabas sa kanyang kanang kamay. Kasabay ng paglitaw ng matandang chi sa kanang kamay ni Xingju, ay nagsimulang mag-condense, na bumubuo ng isang tense na kapaligiran na nagsimulang kumalat. Zuan Order Martial Art. Paano ito posible? Sabi ni Xingfang habang nakatingin kay Xingju na kahit saan ay mas mahina kaysa sa martial art ni Luzon. Devouring Fang Pump. Kaugnay sa ibang tao ang pagkabigla, ang elder ng Yufeng Court, fan-blower na si Zichang ay nagsabi nito sa hindi kapanipaniwalang boses, dahil ang martial art na ginagamit ni Xingju ay pamilyar sa kanya. Diyos ng Digmaan Azura, Unang Aklat. Kabanata 10, Fan-blower Zuan Rank Primary Martial Art. Overlord Fierce Feast. Zuan Rank Primary Martial Art. Devouring Fang Pump. Magkasabay na sumigaw sina Luzon at Xingju at pinaputukan ang kanilang pag-atake sa isa't isa. Ang isang maliwanag na liwanag sa hugis ng isang palad at isang maliwanag na hugis ng isang nakabaluti na kamay ay nanloob sa bawat isa. Magaling na kaakit-akit na martial arts. Ang lahat ng mga taong naroroon sa bulwagan sa pamamagitan ng pagkakita sa parehong kasanayan sa martial art, ay napabuntong hininga kahit na nakita nila ang parehong kasanayan sa martial art sa unang pagkakataon. Lawak. Lawak. Ang lugar kung saan ang maliwanag na liwanag ng palad at ang maliwanag na liwanag ng nakabaluti na kamay ay nanloob, ang mga nakakatakot na alon ay nagsisimulang mabuo sa lugar na iyon. Ngunit ang pasulput-sulpat na tunog ng pagkiskis ng Magar-algal ay walang tigil habang ang liwanag ng nakabaluti na kamay ay nagpapakita ng ilang pagtutol.
Sa pagkakita sa kasalukuyang sitwasyon kay Luzan, na pinipilit ang kanyang katawan sa kanyang pag-atake, nagsimulang magbuhong lakas si Xingju mula sa kanyang magkabilang kamay. Ang intensity ng dalawang maputlang gininto ang kulay ng palad kasama ang bakal na ilaw ay nagsisimula ng sabay-sabay na tumataas. Kay bata, ito talaga ang skill ni Yu Fangcourt. Devouring Fangpump. Nang makita si Luzan sa stalemate position dahil kay Xingju, sinabi ito ng elder mula sa Yu Fangcourt habang nagsimulang lumitaw ang isang walang awa na kulay sa kanyang mukha. Ano? Elder, sinasabi mo ba na ang martial arts skill na ginagamit ni Xingju ay mula sa Yu Fangcourt? Pagkatapos marinig mula sa elder, ang guro mula sa Xing clan ay nagtanong sa elder. Oo, ang kasanayang ito ay mula sa Yu Fangcourt Devouring Fangpump na hindi nila ipinapasay sa sinumang tao, para sana yun ito. Sabi ng matanda na may galit sa buong mukha. Ups. Sa pamamagitan ng pakikinig sa mga salita mula sa matanda, sinabi ito ng guro mula sa Xing clan sa kanyang puso dahil alam niya na ang martial art na ginamit ni Xingju ay hindi autorisado, at kung sino man ang maglakas loob na magsanay nito. Sa labas ng Yu Fangcourt, at natuklasan, pagkatapos ay kailangan niyang makatanggap ng mabigat na parusa mula sa Yu Fangcourt, mula sa abolishment mula sa martial art world, sinisira ang kanilang mga kasanayan, kaya nang marinig ito ng guro ng Xing clan mula sa elder, naisip niya na si Xingju ay nasa napakalaking problema. Creak. Ang tunog na dulot ng alitan na sanhi ng dalawang pag-atake ay tumataas sa pagtaas ng oras. Dahil si Luzan ay nasa parehong stalemate na posisyon sa napakatagal na panahon at tumatangging makipagkompromiso, lahat ng naruroon sa bulwagan ay nakatingin sa kanilang dalawa. Malaki ang pasanin ni Xingju sa kanya, dahil pare-pareho siyang nakikipaglaban kay Luzan, kasama ang pagpapanatili ng maliwanag na liwanag ng kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, pawis na pawis si Xingju, dahil suportado niya ang Zuan Order Primary Martial Art, maaari pa ring tapusin ni Xingju ang laban. Ngunit kumpara kay Xingju, mas miserable ang kalagayan ni Luzan. Hindi lang siya pinagpapawisan, nanginginig din ang katawan niya, at kaya niyang humawak sa laban hanggang 1 minuto. Creak, creak. Ang tunog na dulot ng matinding alitan na sanhi ng dalawang pag-atake ay tumataas sa pagtaas ng panahon. Depende sa kondisyon ni Luzan, ang stalemate na posisyon ay nagsimulang magbago kahit na siya ay tumatangging kompromiso. Ang liwanag ng gininto ang palm figure ay nagsimulang itulak ang armor fist pabalik, ang sandali ay napakabagal. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito, hindi tatagal si Luzan ng higit sa kalahating minuto, kung gayon ang pag-atake ng armor fist ay mawawala at ang pag-atake ng palad ay tatama kay Luzan. Elder, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pinuno ng Luklan Lubo ay may kaba sa kanyang puso na hindi niya kayang tiisin, at nagtanong sa matanda. Si Luzan bilang henyo bagong dugo ng kanyang angkan, kasama siya ay estudyante rin ng elder ng Yu Fangcourt, kung matatalo siya laban kay Xingju, ang impluensya ng Luklan ay magkakaroon din ng pinsala o pagbaba. Aba, ang batang ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nangunguna sa laban na ito sa kanyang martial art. Mukhang ang martial art practice niya ay hindi simple sa hitsura nito. Huwag kang mag-alala, sa kritikal na sandali ay aalisin ko ang batang iyon mula sa Xing clan. Sabi ng matanda na may malamig na nguso sa ulo ng Luklan. Elder mula sa Yu Fangcourt, hindi ito tamang gawin. Matapos marinig ang mga salita ng nakatatanda ay sinabi ito ng pinuno ng Xing clan na hindi mapakali sa elder. Ang bata mula sa Xing clan ay ninakaw ang martial art mula sa Yu Fangcourt na hindi autorisado. Kaya habang natuklasan ko ang katotohanan, kailangan ko siyang paalisin, ito ang kaparusahan niya na kailangan niyang tiisin. Matapos makumplito ang gawain ay lalapit ako sa iyo para sa paliwanag. Sinabi ito ng matanda mula sa Yu Fangcourt na may biglang marahas na galit. Si Xingju ay pinatalsik mula sa aking clan noong 1 taon. Ang pagnanakaw ng martial art mula sa Yu Fangcourt ay hindi nauugnay sa aking angkan. Agad itong sinabi ng pinuno ng Xing clan pagkatapos marinig ang mga salita mula sa matanda. Well, nang makita ang ulo ng Xing clan sa kaawa-awang kalagayan, ang elder ay huminga ng malamig at inilipat ang kanyang paningin kay Xingju. Luzan, aminin mo ba ang pagkatalo mo o hindi? Sinabi ito ni Xingju kay Luzan, dahil nakita niya ang kalagayan ni Luzan at alam din niya ang lakas ng Devouring Fangpump. Ayaw niyang masaktan si Luzan. Aminin ang pagkatalo. Ang aking diksyonaryo ay hindi naglalaman ng dalawang salitang iyon. Balik na sabi ni Luzan kay Xingju, bagamat siya ay nasa masamang kalagayan, hindi pa rin umaamin ang pagkatalo. Kay napabuntong hininga si Xingju nang makita ang matigas na mukha ni Luzan. Siya at si Luzan ay matagal nang magkakilala, bagaman sa pamamagitan ng masamang intensyon, ngunit si Xingju ay hindi nakakadiri kay Luzan. Kung ganoon nga ang kaso, masasaktan ka. Sinabi ito ni Xingju kay Luzan at nagsimulang magbuhos ng chi energy sa kanyang pag-atake. Ang pag-atake ay sumusulong ng napakabilis patungo kay Luzan. Bang! Habang lumilipat ang pag-atake patungo sa Luzan, lumilitaw ang isang hindi sinasadyang tunog ng kulog na ikinagulat ng mga taong naruroon sa oras na iyon. Sa sandaling iyon ang nanalo, si Xingju ay itinumba sa entablado at umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon ang matandang nakaasol na drone na isang elder sa Yu Fangcourt, ang air blower ay nakatayo sa tapat upang itumba ang posisyon ni Xingju. Guro, ikaw. Sabi ni Luzan sa kanyang guro habang naguguluhan siya nang makita ang kanyang guro na nakatayo sa kanyang harapan. Tumigil ka. Sabi ng matanda kay Luzan habang hindi binibigyan ng pagkakataong magsalita. Bumigay ang matanda at tumingin kay Luzan na ikinatakot niya. Sa sandaling iyon ay naiwang mag-isa si Luzan. Gustong malaman ng mga tao kung bakit gustong tanggalin ng elder mula sa Yu Fangcourt si Xingju. Ginagawa ba niya ito para iligtas ang sarili niyang alagad?
Bakit kailangan niyang direktang tanggalin ang sinuman para masaktan ng isang tao? Ikaw. Bakit mo ako sinaktan? Tanong ni Xingju sa matanda sa isang mapait na boses, habang nililinas ang pailay ng dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Orihinal na si Xingju ay nanalo sa pamamagitan ng pag-atake ng palad, ngunit bigla siyang inatake ng matanda, na nagdulot ng isang sugat sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pagkakita sa isang elder na gumagawa ng palihim na pag-atake ng walang anumang dahilan, ito ay nagpagalit kay Xingju. Ikaw bata. Huwag mo akong linlangan, simple lang ang tanong ko sa iyo, iyon ay kung sino ang nagturo sa iyo ng devouring from palm martial art. Tuldok, kung hindi ka sumagot ngayon baka hindi ka na mabuhay dahil papatayin ko kita. Sigaw ng matanda sa sobrang galit kay Xingju. Head of clan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Paano mo pahihintulutan ang isang miyembro mula sa Xing clan na apihin? Ang guro na nakakita ng bagay na hindi na napigilan ay nagtanong sa pinuno ng Xing clan. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Ang lalaking iyon na siya ay isang elder ng Yufeng Court, na hindi natin masasaktan at siya ay nasa antas ng Wuzang, na hindi ko kayang harapin. Pangalawa si Xingju ay napakamalas dahil nasanay siya sa martial arts skill na ito na hindi autorisado. Mula sa Yufeng Court para isagawa ito. Sinabi ito ng pinuno ng Xing clan sa guro ng walang magawa. Haha, gusto mong malaman kung sino ang nagturo sa akin ng martial arts skill? O gusto mong malaman ang pangalan ng aking guro? Naguguluhan si Xingju kung bakit gusto siyang paalisan ng matanda, biglang namulat ang lahat, na alam na niya ang kasanayan at may masamang hangarin sa matandang nagturo sa kanya ng kasanayang ito. Una sa lahat, hindi alam ni Xingju ang pangalan ng matanda, kahit alam niya, hindi rin niya ihahayag ang kanyang pangalan. Siya ay may obligasyon sa matandang iyon, dahil sa kanya siya ay naging napakalakas, at nanambalik ang kanyang lakas. Inukit ni Xingju sa kanyang isipan ang kabaitang ipinakita ng matanda sa kanyang mahirap na oras. Kaya kahit mamatay siya ay hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa matandang iyon. Kahit kay titing na balita ay hindi makakatakas sa kanyang bibig tungkol sa matandang iyon. Hahaha, malakas pa rin ang lakas ng loob na insultuhan ako. Biglang tumawa ang matanda at sinabi ito kay Xingju, habang ang isang mabangis na kulay ay nagsimulang mamuo sa kanyang mukha. Kung ganoon ang kaso, kailangan mong mamatay. Biglang tumawag ang matanda. Itinaas din niya ang kanyang palad mula sa kung saan ang isang nakakatakot na puwersa ay ipinadala patungo kay Xingju nang may biglang putok. Si Xingju habang nakaharap sa nakakatakot na puwersa, hindi niya ito nagawang iwasan, at naisip na tiyak na ito na ang kanyang huling sandali dahil siya ay mamamatay. Sa totoo lang ang usapin ay hindi tungkol sa paggamit ng hindi autorisadong martial art ni Xingju, ito ay patungkol sa madaling natalo ni Xingju ang kanyang disipulo at nakausap din siya sa napakabastos na paraan. Ang bastos na pag-uugali ni Xingju sa nakatatanda ay humahantong sa nakatatanda sa paggamit ng ganitong malupit na pamamaraan kay Xingju. Sa pagharap sa pag-atake, si Xingju dahil hindi niya ito magawang iwasan, ay ipinikit ang kanyang magkabilang mata, dahil alam niyang ito na ang kanyang huling sandali dahil malapit na siyang mamatay. Puff! Ang marahas na pag-atake na nagpapatuloy kay Xingju, at tatama sa kanyang katawan ay biglang naglaho sa kakaibang paraan, 1 metro ang layo sa harap ng kanyang katawan. Ang kakaibang fenomeno na naganap sa hall ay nakakatakot sa mga taong naroroon sa hall. Habang naririnig nila ang isang matandang boses na tunog sa buong bulwagan ay sinimulan pa nilang takutin sila. Siya ay ang disipulo ng matandang ito, at tiyak na gusto mo siyang patayin. Ang buong bulwagan ay agad na binalot ng isang nakakatakot na matandang boses na may napakalaking pressure. Ang boses ay patuloy na umaalingaw sa buong bulwagan. Nang umalangaw ang boses sa buong bulwagan, unang-una ang mga taong naroroon ay nagsimulang manginig sa takot, kaagad ang puso ng matanda ay nagsimulang manginig, nang mapagtanto niya na ang taong hindi niya kayang pukawin, siya ay lilito sa harap niya.